So kung magtitake ka ng Civil Engineering Board exam, sign mo na to para mag-aral. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung topic sa STRAC na kung saan ay madaming nalilito. Dahil nung time namin sa review, medyo madami nagtatanong nito at paulit-ulit din natatanong sa mga instructors namin. Kahit sa CE Board exam groups nga madalas din to natatanong or napopost. So para hindi na kayo malito at sure na makuha nyo yung concept, ganito lang yan. So meron tayong problem at ganito yung kwento ng problem. Meron daw tayong truss, binigay yung figure, tapos meron tayong mga supports na hinge at roller. Tapos ito daw yung mga load na kinikerry ng truss natin at binigay din naman yung label or yung annotation sa atin. At kung mapapansin niyo, meron daw tayong cross bracing na gawa sa cable. Pero ano nga bang alam natin sa cable, no? So ang cable, kaya niyang mag-resist ng tension. Pero pagdating sa compression, wala na. For example na lang, kunwari, ito yung cable. Kapag hinila natin yan magkabilaan, makikita ninyo na nagre-resist siya sa tension. Kaso lang, kapag ganito naman ginawa ko, wala nang kwenta, okay? Ngayon naman, salpak lang natin yung mga given at lagyan din natin ng label yung mga joints natin. Tapos, assume na din tayo ng mga direction ng mga reaction natin sa supports. So, assume natin sa roller na upward, tapos dito naman sa hinge, assume natin na pataas at pakaliwa. So, PY, EY, tsaka EX. So, kung titignan naman natin tong buong figure, mapapansin natin na masasolve natin yung members AF, AB, tsaka members EH, ED, nang walang kahirap-hirap, maning-mani, di ba? Basic na basic, kahit yung pinsan mong grade 2 kaya sagutan. Ang kaso, pagdating natin dito sa bandang loob ng truss, kung nasaan yung cables natin, wala na tayong masasolve kahit ano pang pagsa-section at pagjo-joint gawin natin dyan. For example na lang dito sa joint F. Kahit na-solve natin tong member AF natin, pag nag-joint tayo dyan, tatlo pa din yung unknown natin. So, hindi pa din kaya ng powers natin. Bakit? Kasi pag nag-method of joint tayo dyan, kailangan 2 or less lang ang unknown natin. Dito sa joint F, tatlo yung unknown. So, X tayo sa method of joint. Ganon din naman sa method of section, kahit anong cut o putol mo dyan, wala ka pa din masasolve dyan. Kaya, wala na, finish na. At dyan na pumapasok yung problema natin, tayo dyan. Dahil kadalasan sa mga ganitong problem o tanong, ang tinatanong palagi sa atin kung ano ang mga internal forces ng mga members natin sa may bandang loob o bandang gitna ng truss natin, specifically dito sa cables. Kaso ang tanong, anong cable? Paano may sasolve yan? So, huwag kayong mag-alala, ganito lang yan. Kapag nakakita ka ng cross-bracing sa truss, matik dyan, isa dyan is redundant. Or sa madaling salita, meron dyang hindi nag-aambag, walang kine-carry na load or walang nire-resist na load. Kaso nga lang, balik na naman tayo. Ano dyan? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko sinusolve or paano ko ina-analyze yung mga ganitong type ng problem para malaman na natin kung ano ba talaga yung mga cable dyan na hindi nagre-resist ng force or walang ambag. So, magandang gawin muna natin dito since determinate naman yung truss natin, solve muna natin yung reaction kahit yung BY lang. So, summation forces tayo sa hinge or sa joint E, assume clockwise positive equals to 0. So, unahin na natin tong BY. So, BY, ang ikot niyan clockwise, so positive, times yung moment arm niya naman na 3 plus 2.25 plus 2.25. Next naman is etong 1 kilonewtons. Ang ikot naman yan is counterclockwise, so negative. So, 1 times yung moment arm na 3 plus 3 plus 2.25 plus 2.25. And lastly, yung horizontal force naman natin sa taas ng truss na 1.5 kilonewtons. Na ang ikot naman yan is counterclockwise din, so minus. So, 1.5 times yung moment arm naman yan na 3 meters. Ngayon, since wala na tayong ibang nakikita pang force sa figure natin, pwede na natin siya equate sa 0. So kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay BY is equals to 2 kilonewtons. So palitan lang natin yung annotation. Ngayon, focus naman tayo dito sa joint na to. So joint B. Linisin lang natin ng konti, tapos kunin natin yung joint na yan. So joint B. Meron tayong members AB, BF, BG, tsaka BC. Tapos meron din tayong reaction galing sa roller support naman natin na upward
na equal sa 2 kilonewtons. Pero recall na lang din natin, no? Kapag ang pag-assume ng internal force natin is away from the joint, tension. At kapag naman towards the joint, compression naman yung pag-assume mo, okay? So ngayon, alisin muna natin tong roller support. Basta understood na ang 2 kilonewtons is nanggaling nga lang yan sa reaction ng roller natin, okay? So, eto na nga. Panoorin natin kung ano ang mangyayari sa joint natin dahil sa pagtulak ng 2 kilonewtons natin na pataas. So, exaggerate lang natin ha. So, since upward tong 2 kilonewtons na to, ang gagawin niyan is itutulak niya yung joint natin pataas. So, ano dapat gawin ng members natin? Especially itong members BF at member BG natin. So, ang kailangan nilang gawin is itulak tong joint na to pabalik para wala tayong deformation. So, ulitin ko ha. Since tumulak yung 2 kilonewtons natin pataas, kailangan suklian niya ng members natin pabalik para wala tayong deformation, okay? So, kung mapapansin niyo, mali pala yung pag-assume natin ng direction kanina. Kanina, ang pag-assume natin is away from the joint, tension. Pero dapat pala, towards the joint, dapat compression. Ngayon, eto na. Ano bang sabi ko kanina? Hindi ba't ang sabi ko, ang cable is kaya lang yan mag-resist ng tension. Kaso nga lang, ano ba itong lumalabas sa analysis natin? Hindi ba't ang lumalabas sa analysis natin is yung cable pala or yung member BG natin is under compression. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, eto palang member BG na cable, wala naman palang ambag, parang tropa mo. So dahil dito, alam na natin kung ano ang redundant na cable. At ito ang member BG. Dahil nga nakita natin sa analysis natin, compression siya. Di ba ang kaya nga lang i-resist ng cable natin is tension? So redundant siya. Zero yung force na kinikerry niya. Ngayon, since alam na nga natin kung ano yung redundant na cable, kapag sinasolve natin yung truss, pwede na natin siya i-drawing na paganito. Wala na yung cable na redundant. At kapag ginawa mo yan, masosolve mo na ng easy peasy yung kaliwang bahagi ng truss natin. Kaso nga lang, tingin tayo dito sa kanan. Tay, meron pa din tayong cross bracing. So ano gagawin? Same process pa din, kunin naman natin tong joint H. Tapos, assume lang ulit tayo na tension yung mga members natin. So away from the joint. Tapos, tignan naman natin yung mangyayari sa truss natin dahil naman sa external force natin na 1.5 kilonewtons. So, since pakaliwa tong external force na to, ang tendency niyang gawin sa joint natin is itulak siya pakaliwa. Since tinulak yung joint natin pakaliwa, ano dapat gawin ng members natin? So, ang kailangan nilang gawin is itulak naman yung joint natin pabalik para nga wala tayong deformation. So, ulitin ko ha. Tinulak ng external force natin pakaliwa yung joint natin. So, ano dapat gawin ng members? So, ang kailangan gawin ng members natin is itulak siya pabalik para walang deformation. So, kung mapapansin niyo, mali na naman yung assume natin. Bakit? Kanina, ang assume natin is away from the joint na naman. Tension. Pero ang lumalabas na naman sa analysis natin is towards the joint. Compression. Ano nga lang ba ulit yung kayang i-resist ng cable? Hindi ba tension lang? Kaso lang, ang lumalabas sa analysis natin is towards the joint, compression. So dahil dyan, alam na naman natin kung ano yung redundant na cable o yung cable na walang nare-resist na load. At yan ang cable CH or yung member CH. So gaya kanina, since na-identify na nga natin kung ano yung redundant na cable, kapag sinosolve na natin yung problem, pwede na natin siya alisin sa illustration. At dahil dyan, masosolve na natin yung buong truss nang walang kahirap-hirap. Basic na lang na kahit yung pinsan mong grade 2 kaya isolve. Pero anyway, hindi na natin isosolve yung problem kasi hindi naman na mahirap yan. Gusto ko lang ituro sa inyo yung concept pagdating sa mga ganitong type ng problem para mas ma-imagine ninyo at para hindi na kayo mahirapan. Pero kung interested kayo solve, eto yung problem. So, past board exam problem to last May 2015. Kung interested kayo, sagutan ninyo. Pero kung ako yung nasa pwesto ninyo at kung ako yung nagre-review, syempre sasagutan ko yan.
testing ba kung naiintindihan ko talaga yung pinakinggan ko. Pero dagdag ko na lang din, since nandito na din naman tayo, dagdag ko na lang din kung ano yung ginagawa ko kapag walang-wala na talaga ako mahugot o mahuthot sa mga problem o hindi ko na talaga masagutan yung tanong. So, kung titignan ninyo, pagdating sa board exam, multiple choice ang mga tanong natin, di ba? Lagi niyong tatandaan na ang choices na yan sa A, B, C at D, hindi yan basta multiple choice lang. Ang dapat nyong gawin dyan is i-consider nyo yan palagi as additional given or guide ninyo sa problem. Paano ko nasabi? For example na lang, itong problem number 2. So ano daw yung force sa member DG? At kapag tinignan mo yung illustration natin, yung member DG natin is isang cable. Tapos tingin tayo sa choices, may value lahat, walang 0 kilonewtons. So ibig sabihin, gumagana yung cable na yan. At dahil dyan, yung cable DG natin gumagana, ibig sabihin, etong member CH na natin kaagad yung redundant. So, di ba, -1 ka na agad sa isipin. So, isa lang yan sa mga pwede nyong gawin kung hindi na talaga kaya ng powers natin. Pwede nyo i-utilize yung choices. Kaya simula ngayon, pwede nyo ilagay sa isip ninyo at tandaan na ninyo na ang choices sa board exam or choices sa mga problems na sinosolve natin is pwede nyong isipin at i-consider na additional given sa problem, okay? Lagay nyo na sa isip nyo yun, Pero anyway, kung interested kayo, eto na yung mga sagot dyan. Kung ako nasa posisyon nyo, sasagutin ko yan dahil pang test nga yan kung naintindihan ko ba talaga yung diniscuss natin ngayon. Pero ngayon, kung may katanungan kayo, comment lang kayo. At huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe, i-like at i-recommend din tong bagong channel natin para madami pa tayong matulungan at matutunan. Pero yun nga, sana may natutunan kayo at tatandaan nyo na mas gwapo kayo at mas maganda kayo kapag may alam kayo. Yun lang, hanggang sa muli. This is Engineer Cruz. Salamat.